Hello, what's up mga ka-farm boy? It's Doc Bench once again at your service. And kung bago ka pa lang dito sa page ko, or kahit matagal ka ng follower ng aking page, huwag kalimutang i-like, mag-follow, at i-subscribe mo na rin yung aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Huwag nyo rin kalimutang i-share para mas lalo pang lumawak ang ating community nang mas marami pa tayong maabot at matulungang mga kababayan nating naghahanap ng mga idea or kaalaman sa pag-uumpisa ng kanilang mga babuyan. So kahapon nga guys ay sinagot natin yung isang tanong ng ating ka-farm boy dyan sa Pilipinas na kung ano nga ba daw ang magandang gamiting barako sa kanyang F1 na ang bloodline ay Landrace at Large White. So kung hindi nyo pa guys napanood yun, hanapin nyo lang dyan sa aking mga videos at para magkaroon din kayo ng idea kung hindi nyo pa alam. Ngayon naman guys, meron tayong katanungan, dalawang katanungan na sasagutin na related pa rin dyan sa nauna nating in-upload kahapon. Okay? So itong tanong ni Okik Sainip, as lang po, Large White Dam, Dorok Sire, pwede ba ako kumuha ng gagawing inahin sa mga anak? Diyos mabalos kabayan. So shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, mga Oragon. Okay? Ito pang isang tanong guys ni Sel Lau Siptimo. Sir, pwede po ba Landrace plus Dorok gawing inahin? So halos pareho lang yun guys. Kung titingnan nyo, yung isa, Large White cross sa Dorok. Tapos yung isa naman ay Landrace cross sa Dorok. So meron siyang something in common. Bago natin sagutin yan guys, ay mahalagang malaman muna natin kung naangkop pa talagang ipareha ang Dorok sa Landrace, ganon din sa Large White, para makaproduce tayo ng magandang gagawing inahin. Meron dalawang kategorya ng breeds ng baboy, depende sa gusto nating produkto or output. Okay? So ano-ano ito? Number 1, andyan yung maternal breeds. So pasok dyan si Landrace at Large White. Sila yung mga commonly known maternal breeds around the world. So ginagamit naman sila sa maternal breeding. Ito yung production ng mga breeder's house or mga replacement gilts natin. Next naman ay si terminal breeds. Diyan papasok si Dorok at Pietrain. So sila naman yung mga commonly known ng mga terminal breeds around the world. Okay, so ginagamit naman sila sa terminal breeding. Ito yung production na ng partners or finishers na good for markets na, or ibig sabihin for meat production na. Ngayon guys, isa-isahin natin yung kombinasyon sa bawat kategorya na ito. Okay, unahin natin si maternal breeding. So dito ang mga kombinasyon guys ay dyan papasok si Landrace sa Landrace, Large White sa Large White, or Landrace sa Large White. Ito yung common F1 natin ang product niya. Okay, doon naman sa terminal breeding guys, ang kombinasyon ay andyan si Landrace sa Dorok o kaya Landrace sa Pietrain. Pwede ring Large White sa Dorok o kaya Large White sa Pietrain. At isa pa, yung pinaka-common at pinakamaganda na pinapractice talaga sa buong mundo, yung F1 ng Landrace at Large White, tapos i-combine mo siya sa Dorok or Pietrain. So ito yung pinaka-common talaga around the world na combination, F1 sa Dorok. Okay? So kahit dito sa aking pinagtatrabahuan, ganun ang practice. Even sa lahat ng mga farms dito sa Canada, ganyan talaga ang common na combination. Ngayon guys, sa mga combinations na yan, saan pumapasok yung concern or yung tanong ng dalawa nating ka-farm boy na Landrace sa Dorok at Large White sa Dorok? So obviously, doon sila guys papasok sa terminal breeding. In short, ang magiging anak nung gusto nilang mangyari ay partner na or finisher na. Okay? So hindi natin ina-advise yun na ganun ang pagkuhanan ng inahin. Okay guys, kasi nga yung meron na siyang lahi ng Dorok. Kung babalikan natin guys, yung mga negative traits ng Dorok, andyan papasok yung number 1, mababa yung kanilang litter size or yung pinapanganak kumpara dun sa mga common Landrace at Large White. Okay, pangalawa, mababa din yung kanilang prolificacy, meaning sa pagkadalaga, matagal bago sila maglandi. Maabot na ng more than 6 months, pumapasok na ng 7, 8, 9, 10, hindi pa rin naglalandi. So kung mabuntis man sila, ganun din, matagal din silang bumalik sa paglalandi after walay. So meron dyan mga nagtatanong sa akin, mga concern nila, bakit Dok, 9 months, 10 months na hindi pa rin naglalandi, yung mga nanganak naman or nawin, maabot na ng 2 buwan na, 3 buwan na, hindi pa rin naglalandi ulit. So hindi pa nila na-breed. So ang mangyayari nun, magpapakain tayo ng mas mahabang panahon, mas malulugi tayo. Okay? So nandyan din guys, pangatlo, yung aggressiveness or nangangagat sila. Okay? So delikado sila. So yung mga technicians natin, pwedeng madisgrasya nila
And ang pangit din, minsan pinapatay nila yung kanilang mga anak or mga biik. Pagkalabas pa lang, paglapit sa kanila, sinusungkal, kinakagat nila. So maraming nakaka-observe sa atin yan. Yun ay dahil sa meron siyang dugo or bloodline ng durok. Yun yung nadala niya. Okay, so iniiwasan natin na gumamit ng inahin or replacement gilt na merong dugo ng durok. Kasi nga, di ba, pag gumamit ka ng durok sa terminal breeding, 50% guys ng dugo niya or bloodline niya ang ipapamana niya dun sa magiging anak, which is dun sa kabila naman, yung landrace at large white, tag 25% na lang sila. So mababa na yung kanilang ipapamana, mas mataas yung kay durok. So pag ginamit mong breeder yon, mas mataas yung tsansa or yung traits na ilalabas nung inahin galing dun sa durok. Okay? So yan guys ang pinakadahilan. So ang rule of thumb dyan guys, basta may dugo na ng durok or pet train, wag na natin gawing inahin. Okay? Pero dahil nga sa sitwasyon natin dyan sa Pilipinas na napaka-hirap or mahal masyado makapurchase ng mga matataas na breeds na yan, mga GP or GGP o kaya kahit yung F1, sobrang mahal. Okay? So karamihan sa mga small farmer, mga backyard, ay can't afford talaga na makabili nitong mga matataas ang bloodline na magaganda. Okay? So ang tendency, walang option mag-resort sa itong may dugo na ng durok. Okay? So kaya marami din sa mga ka-farm boys natin tatanong sa akin, yun na nga, matagal bago maglandi, matagal bago bumalik after walay. Yun na yun guys. Isa sa mga pwede mong balikan dun, yung genetics niya or yung bloodline nung inahin. Ngayon guys, kung isa-summarize natin yung magiging performance nitong sow or breeder na mayroong dugo ng durok, umpisahan natin dun sa mababang litter size. So magiging inconsistent siya guys. Ibig sabihin kung meron kang, let's say, 5 parity, and every parity na yun, magiging erratic siya. Ibig sabihin, unang panganak niya, baka nanganak siya ng 8. Tapos malawa, mas mababa. Tapos pangatlo, pwedeng mas mataas, naging 15 or 16. Tapos bagsak na naman, 8, 7 na naman, ganyan. Ganon yung magiging trend guys ng litter size niya. Okay? So dahil nga sa well-known na mababa yung litter size nila, may chance na talagang dun lang siya. Erratic na, mababa pa. Okay? So doon naman sa prolificacy, ibig sabihin kasi yung isang inahin guys ay expected na dapat meron siyang 2.2 sow index sa isang taon. Ibig sabihin nanganganak siya ng constantly 2 beses sa isang taon. So kung ganun yung performance ng baboy mo, matagal siya maglandi, pag walay matagal na naman siya maglandi. So mag-e-extend yan. So baka mangyari, itong taon na ito, isang beses siyang nanganak, the next year, 2 beses. So erratic din, hindi siya consistent. Okay? So ito yun yung i-imagine natin guys. Yun yung mga consideration na kailangan natin pag-isipan kung gagamit tayo ng baboy na mayroong dugo ng durok. Ngayon naman guys, dun sa mga presently gumagamit na talaga ng ganitong breeds dahil walang choice talaga. So pwede naman siya guys. Okay? So ang lagi kong sinasagot din sa mga nagtatanong ng ganyan ay lagi ring self-preference or by own preference na lang. Okay? Basta alam mo na ito yung trend ng magiging performance niya. So, diba, hindi ka na mahihirapang mag-adapt or intindihin kung bakit ganun yung performance ng farm mo. Okay? So, from that point on, alam mo na yung problema ng farm mo, alam mo na kung saan ka mag-i-improve. Okay? So, pag nagkaroon ka na ng pera, may capital ka na, then start investing dun sa mga high level ng bloodline. All in all, ang sagot natin dun sa tanong ng dalawa nating ka-farm boy is always self-preference or by your own preference. Laging ganyan, okay? So, yan yung topic natin ngayon and sana meron kayong naintindihan, okay? So, I see you around guys sa mga susunod pang videos, okay? Don't forget to share, like, and follow. Bye! Thank you for watching.